the Honorable Reynaldo S. Tamayo Jr. Maraming salamat. Maupo tayo. Isang mapagpalang umaga para sa mga kabataang South Cotabateños. Ang araw na ito ay nialay ko sa inyo, mga mahal kong batang South Cotabateños. At nais kong ihayag ang mga programang isinulong sa ilalim ng aking administrasyon upang matiyak na maproteksyonan ang kapakanan ng ating mga kabataan. Bago ang lahat, binabati ko ang ating kagalang-galang na Vice Gobernador Arthur Dudu Pingoy Jr., mga membro ng Sangguniang Panlalawigan, mayors, punong barangays, aking mga kapwa manggagawa sa gobyerno, mula sa national government, regional directors, provincial directors, mga opisyalis at empleyado ng iba't ibang munisipyo at barangay, mga membro ng akademya, men and women in uniform, mga partners natin mula sa civil society organizations at sa ating mga minamahal na mga membro ng provincial, municipal, city council for the protection of children. Mga nanonood sa ating live streaming, sa lahat ng narito, isang makabatang pagbati sa inyong lahat. Bago ako mag-ulat tungkol sa mga proyekto at aktibidad na ating isinagawa para sa mga bata sa ating probinsya, nais ko magsimula sa isang pasasalamat. Hindi kaya ng provincial government na maproteksyonan ang kapakanan ng ating mga kabataan kung walang pagtutulungan, pagkakaisa at pagmamalasakit ng lahat ng sektor ng ating komunidad. Mula sa ating partners sa national government agencies, civil society organizations, partners sa municipal at barangay government, pati na rin ang pribadong sektor na walang sawang nagtatrabaho upang matiyak na ang mga karapatan ng mga kabataan ay protektado dito sa ating lalawigan. Mula sa Provincial Government of South Cotabato, maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagtulong at pagmamahal sa ating mga kabataan dito sa ating lalawigan. Alam nating lahat na ang kinabukasan ng ating probinsya ay nakasalalay sa mga kamay ng mga batang hinubog natin ngayon. Mga batang binigyan natin ng kakayahang maging mabuting mamamayan. Binigyan natin ng tama at angkop na pamamaraan upang lumago ang kanilang mga talento at kaalaman. Bilang gobernador, na sentro sa mga adikain ng ating pamamahala ang implementasyon ng child-friendly local governance. Dahil dito, bumuo at napatupad tayo ng mga programa upang tiyak na matutukan ang lahat ng mga karapatan ng ating mga bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na atensyon sa apat na aspeto ng kanilang mga karapatan. Ito ang apat na aspeto ng kanilang karapatan: survival, protection, partisipasyon, at development rights.
Ang unang karapatan, survival rights. Ang free hospitalization, no collection policy na ating ipinatutupad sa ating pampublikong ospital ay nakatulong sa napakaraming mga bata dito sa ating lalawigan. Ayon sa datos mula sa South Cotabato Provincial Hospital noong 2019 hanggang October 2025, mahigit 237,000 na mga batang edad 18 years old pababa ang nakatanggap ng libre at de kalidad na medical services. Ang programa sa nutrisyon ng probinsya ng South Cotabato ay ginawa para matugunan ang pangangailangan sa tamang nutrisyon ng mga mamamayan at mapanatili ang mabuting kalusugan ng lahat. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga serbisyong pangnutrisyon at pagikayat sa malusog na pamumuhay, layunin ng programa na mapabuti ang kalidad ng buhay ng bawat tao at komunidad sa probinsya. Isa sa mga hakbang na ginawa ng probinsya ay ang Supplemental Feeding Program sa ilalim ng batak or buntis, alagaan, tamang atensyon, kailangan. Layunin ng programang ito na tulungan ang mga buntis at bata na iwasan ang malnutrisyon. May mahigit 300 buntis na kabataan at high-risk mothers na nasa 7 hanggang 8 months ng pagbubuntis ang sumali sa 60 days feeding program. Binigyan natin sila ng mainit na pagkain o dry rations ng 3 beses sa isang linggo sa loob ng 60 days kasama ang multivitamins and iron folic supplements at namahagi rin ng mga pagkain sa 10 municipality sa buong South Cotabato. Dahil sa programang ito, 92.33% na mga buntis na lumahok ay nakapanganak ng mga sanggol na may normal na kalagayan sa nutrisyon, na patunay na epektibo ang mga ginawa ng probinsya para sa kalusugan at nutrisyon ng mga mamamayan. Pangalawa, Sagop Bata. Ang proyektong ito ay nagbibigay ng karagdagang pagkain sa mga batang preschool na kulang sa nutrisyon. Mahigit 500 batang kulang sa timbang ang nakinabang sa feeding program na ito. Sa 500 batang lumahok, 100% sa kanila ay nagkaroon ng pag-improve sa timbang at 83.2% naman ang umabot sa normal na timbang o nutritional status. Ang pangatlong programa ay ang RST sa nutrisyon o responsable nga pagsagop kag pagtatak. Inilunsad noong February 14, 2023. Layunin ng programang ito na matugunan ang mga batang preschool na kulang sa timbang o sobrang payat. Sa pamamagitan ng holistic na paraan, layunin nito mabawasan ang kaso ng malnutrisyon at mapabuti ang kinabukasan ng mga bata. May naitalang 306 benepisyaryo kung saan 101 ang ganap na gumaling o rehabilitated, 360 ang nagkaroon ng pag-improve sa kalusugan at 83 naman ang nanatiling nasa normal na nutritional status. Bukod dito, 44 na magulang ng mga batang kalahok ang nabigyan ng livelihood assistance upang matulungan sila sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ika-4, ang pabasa sa nutrisyon.
Isa itong programa na layunin turuan ang mga magulang, lalo na ang mga ina, tungkol sa kalagahan ng tamang nutrisyon upang maiwasan at magamot ang malnutrisyon. Sa pamamagitan ng programang ito, matutulungan sila magkaroon ng kaalaman sa paghahanda ng masustansyang pagkain para sa kanilang pamilya, lalo na para sa bata. Ngayong taong 2025, batay sa datos ng Operation Timbang Plus or OTP, bumaba ang kaso ng undernutrition sa mga batang edad 0 to 59 months. Mula 1.9% or 1,729 na bata noong 2024, bumaba ito ng 1.5 o 1,387 na bata ngayong 2025. Ang stunted at severely stunted na mga bata ay bumaba rin mula 2.9% to 0.4%. From 2,655 na bata, ngayon 347 na lang ang naiwan noong 2025. Dahil yan sa pagkakaisa na meron tayo dito sa ating lalawigan. Dahil sa matagumpay na pagpapatupad ng mga nutrition program, muling napatunayan ng South Cotabato ang kausayan nito sa serbisyo publiko. Narito ang ilan sa ating mga awards na natanggap mula National Nutrition Council, Green Banner Awardee mula 2021 hanggang 2023 bilang pagkilala sa mahusay na mga programa sa nutrisyon. Noong 2024, ginawaran tayo ng Crown Award, Consistent Regional Outstanding Winner o Nutrisyon, para sa 3 pagkakasunod na taon ng natatanging serbisyo sa nutrisyon. Ang Crown Award ay binibigay sa mga local government unit na patuloy na nagpapakita ng epektibong programa sa nutrisyon na nagpapabuti sa kalagayan ng mga mamamayan. Ngayong 2025, nakatanggap tayo ng RACE Award para sa inobatibong serbisyo laban sa malnutrisyon. Trend Award para sa mahusay na kipag-ugnayan sa mga network para sa nutrition program. Regional Webby Award bilang Best News Article Finalist. At ang mga karangalang ito ay nagpapatibay sa reputasyon ng South Cotabato, higit pa sa kolektibong tagumpay ng probinsya. 3 natatanging leader sa nutrisyon mula sa ating probinsya ang pinangaralan para sa kanilang kahangahangang kontribusyon. Ito, tandaan ninyo, si Mr. Rudy Jimenea, the National Outstanding Provincial Nutrition Action Officer. Palapakan natin. Ma'am Angela Frugalidad, the National Outstanding District Nutrition Program Coordinator. Sana si ma'am? Si Ma'am Lisa Inamno, Outstanding District Nutrition Program Coordinator in the region for 2024. Congratulations! At sa unang child mortality rate, sa usaping child mortality rate, ipinagmamalaki natin na bumaba ang bilang ng mga batang namamatay sa probinsya sa tulong na mas maayos na prenatal care, mas maraming pasilidad para sa panganganak at dedikasyon ng mga rural health unit na bibigyan natin ang mga bata na malusog na simula sa kanilang buhay. Immunization at pag-iwas sa sakit. Ang ating mga kampanya sa bakuna, sa paralan at komunidad ay nakarating sa libu-libong bata na nagbibigay proteksyon laban sa mga sakit. Sa nakaraang nationwide school-based immunization program,
naabot natin ang target na pagbabakuna para sa lahat ng publikong paaralan. Kasama rin dito ang edukasyon sa kalinisan at malusog na pamumuhay para sa mga bata at kanilang magulang. Suporta sa mental health program. Katuwang ang Provincial Population Office, nagsagawa ang provincial government ng iba't ibang programa mula January hanggang September 2025 sa ilalim ng Adolescent Development Program or ADP. Layunin ng mga programang ito na mapalakas ang kamalayan ng kabataan at mga magulang sa usapin ng mental health. Responsableng pagdadalaga at pagbibinata at matatag na ugnayan sa pamilya. Umabot ng 5,775 ang lumahok na mga magulang at mga anak para sa programang ito. Upang mas lalo pang maabot ang serbisyong pangkalusugan sa ating mga komunidad, tayo ay nagtalaga ng mga 13,000 family health navigators na nagbabantay sa bawat 20 pamilya sa kanilang lugar. Sila ang sumusubaybay sa kalusugan ng komunidad na tumulong na magtatalaga ng bawat residente sa e-consulta system na nagpapadali sa pagbibigay ng serbisyong medikal na abot kaya para sa lahat. Sa pagtutulungan ng lahat, ang South Cotabato ay nagiging modelo sa larangan ng kalusugan. Ang dedikasyon ng health workers at frontliners ay nagbibigay inspirasyon upang patuloy nating palakasin ang ating mga programa at may pamana ang malusog na kinabukasan sa susunod na henerasyon. Ikalawang karapatan ng bata, protection rights. Dahil sa naitatalang kaso ng karahasan laban sa kababaihan at bata sa probinsya, ating pinalakas ang mga programa para sila ay maproteksyonan. Pinatatag natin ang Provincial Interagency Committee Against Trafficking in Vowsy sa pangunguna ng Provincial Social Welfare and Development Office. Nakipag-ugnayan din tayo sa mga people's organizations tulad ng Denounce Vowsy Advocates at sa Provincial Police Office para magsagawa ng training, seminars at kampanya laban sa karahasan sa kababaihan at bata. Nagbibigay rin tayo ng serbisyo sa mga biktima, kagaya ng psychosocial support, temporary shelter, medical, financial at legal na tulong sa pamamagitan ng mga serbisyong ito na tutulungan ang mga biktima na makabangon at makapagpatuloy sa kanilang buhay. Mayroon din tayong Women and Children Protection Unit sa Provincial Hospital na nagbibigay ng kompleto at makatuwang na pangangalaga para sa ilalim ng karahasan, lalo na sa kababaihan at bata. Pinaglalaanan natin ng pondo at pinagsisikapang makapag-operate na ang bahay pag-asa para masiguro ang kaligtasan ng mga kabataan. Aking inatasan ng ating PSWD o si Ma'am Sunya na ayusin na ang lahat ng kinakailangan upang tuluyan na mabuksan ang ating bahay pag-asa at matulungan ang mga kabataang naligaw ng landas na maibalik at mabigyan ng panibagong pag-asa. Ang Provincial Anti-Drug Council ay nagsasagawa ng mga aktibidad para maiwasan ang pag-abuso ng droga sa mga bata. Nagkipag-ugnayan tayo sa Department of Education, PDEA at PNP para sa programa tulad ng Barkada Kontra Droga upang at iba pang educational
at symposium activities na tumutulong sa kabataan na magkaroon ng malusog at ligtas na pamumuhay sa South Cotabato. Sinusuportahan din natin ang maigting na pagpapalaganap at pagpapatupad ng Republic Act 11596 or Anti-Child Marriage Law na ipinagbabawal nito ang pagpapakasal ng mga batang wala pang 18 years old. Kahit sa ating mga kapatid na IP at Muslim, at tandaan natin na sa batas na ito, ang pagpaparusa at maaaring makulong ay ang mga magulang na mga community leaders. Mga magulang at mga community leaders na nagpasimuno ng kasal at umingganyo sa mga bata na magsama sa isang bubong. Sa tulong ng OPSWDO at Provincial Population Office, nagsasagawa tayo ng seminars at orientation para sa mga magulang tungkol sa batas at sa masamang epekto na maagang pag-aasawa. Humiling tayo ng suporta mula sa lahat ng community leaders, lalo na sa mga IP at Muslim communities upang ipatupad ang batas at protektahan ang mga bata. Bilang resulta ng ating pagsisikap, ang South Cotabato Local Council for the Protection of Children ay nakamit ang Ideal Functionality Award. Ito ay dahil sa dedikasyon ng PSWDO at lahat ng membro ng ating Local Council for the Protection of Children. Ito ay patunay ng commitment ng probinsya, kapakanan ng kabataan at pagpapatupad ng angkop na programa para sa kanila. Taas-taas gimo nyo ba? Kailangan pala talagang basahin ito kasi ito yung mga regular programs ni Sunya Ikatlong karapatan ng kabataan or participation rights. Ang tanggapan ng populasyon ng probinsya ay tumutulong sa mga bata na maging bahagi sa mga programa at serbisyo na nakakatugon sa kanilang pangangailangan, lalo na sa paglaban sa tumataas na kaso ng teenage pregnancy at pagpapakamatay ng kabataan. Responsible Adolescence Campaign or RACRAS, programang nagtuturo sa mga kabataan kung paano mas maunawaan ang kanilang sarili at maabot ang kanilang potensyal. Mahigit 244 in-school youth ang naabot. Usapang batang ina, batang ama, or OBIBA, tumutulong sa mga teenage parents na maging responsable at maharap ang kanilang tungkulin bilang magulang. May 123 kabataan ang nakinabang sa ngayong taon. Magulang at anak, pagsasamang ayos. Programang natuturo sa magulang at anak ng bukas na komunikasyon, positibong disiplina at kasanayan sa buhay para sa mas maayos na relasyon. IEC and Advocacy on Adolescent Health and Development. Layunin nito mabawasan ang teenage pregnancy, STI at HIV/AIDS sa pamamagitan ng mga film viewing sessions. Mahigit 2,295 teenager ang nakinabang. Dahil sa mga initiatives na ito, ang Office of the Provincial Population Officer ay napabilang sa top 5 finalists sa national level. Congratulations! Na Rafael M. Salas Kaunlaran Pantao Award bilang pagkilala sa natatanging kontribusyon ng population and development. Bukod dito, pinalakas ng Provincial Youth and Development Office or PYDO ang partisipasyon ng kabataan sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng Provincial Youth Festival Camp, ASK Kabataan, SK Congress, PYDC Training, Youth Organizations Registration Program, Local Youth Development Programs at Support to Youth Organization. Sa mga programang ito,
mahigit 7,178 na kabataan ang nakilahok sa nagkaroon na pagkakataong maging leader, innovator at aktibong kalahok sa serbisyo publiko. Patuloy ding nirehistro ang mga youth and youth serving organizations upang matiyak na maipahayag ng kabataan ang kanilang boses at makilahok sa paggawa ng mga pulisiya at proyekto para sa kanilang pag-unlad. Sa ilalim ng ating sports development program, sinuportahan natin ang iba't ibang sports activity sa ating probinsya. Sa datos mula sa sports office, mahigit 19,809 na kabataan ang nakilahok sa ating mga palaro. Nitong nakaraang Oktubre, ginanap ang Batang Pinoy Competition sa General Santos City, kung saan buong suporta tayo nagbigay ng tulong sa 700 kabataan. Hindi nila tayo binigo at ang probinsya ng South Cotabato ay nakakuha ng 32 medals. Congratulations sa ating mga atleta. Patunay ito na magaling at masigasig ang kabataang South Cotabateño. In-improve din natin ang ating sports complex sa pamamagitan ng pag-construct ng newly rehabilitated rubberized oval track na nagkakalaga ng 50 million pesos. Ngayong taon ay may papatayo rin tayong multi-purpose sports facility sa nagkakalagang 10 million pesos. Ito ay counterparting fund project mula sa Local Government Support Fund and Green program at ating local fund. Naglaan din tayo ng pundo sa pag-repair at pag-maintain ng iba't ibang sports facilities sa loob ng sports complex. Pangapat, na karapatan ng kabataan, development rights. Para sa Early Childhood Care Development or ECCD, ngayong taon ay naglaan ang provincial government ng 17 million pesos para sa pagpapatayo at pagpapaayos ng daycare centers. Naniniwala tayo na malaga ang daycare centers sa maagang pagkatuto ng mga bata at sa kanilang panghabang buhay na tagumpay. Mula 2020 hanggang 2025, nakapagpatayo na tayo ng 50 daycare centers na nagkakahalaga ng 83 million pesos. At may 20,000 preschool children ang naitala sa mga ito ngayong school year 2025. Mayroon ding 657 child development workers at nakagawa tayo ng assessment sa 91 daycare centers upang mapanatili ang kalidad ng serbisyo. Sana nga madagdagan yung mga honorarium nito. Wala pala sa speech yun na naiprepara. Pinapalakas rin natin ang libreng edukasyon mula elementarya hanggang kolehiyo. At tinitiyak na walang estudyante ang magbabayad ng mga bayarin pampublikong paaralan. Sa ilalim ng Special Education Fund or SEF ngayong taon ay may pundo tayong 123 million para sa operasyon ng pampublikong paaralan. Sweldo ng 561 public school teachers, 194 learning sports aides, 9 ALS teachers, at 9 madrasa teachers. At para sa ibang proyekto tulad ng konstruksyon at pag-aayos ng silid paaralan at school gymnasiums, pagpupundo ng mga extracurricular activities at sports event. Maliban sa ECF, from General Fund galing sa Governor's Office, naglagay rin tayo ng 86 million pesos para dagdag na pundo sa SEF para masiguro ng ating scholarship program sa free education or libreng edukasyon mula elementarya
hanggang high school ay may pagpatuloy. Ang Kabukwasong Paglaon Scholarship and Grant in Aid Program ay patuloy na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga mahirap ngunit karapat-dapat na mag-aaral sa kolehiyo. Layunin nitong matulungan ang kabataan ng South Cotabato na makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng mas maayos na kinabukasan. Ngayong taon, tumaas ang pundo ng programa mula 32 million noong nakaraang taon tungo sa 50 million pesos. Bilang patunay ng patuloy na suporta ng pamahalaang panlalawigan sa edukasyon ng kabataan, narito ang mga nakaraang taong alokasyon ng pundo at bilang ng mga benepisyo. Noong 2020, 15 million. Noong 2021, 18 million. Noong 2022, 21 million. 21 million 2023, 2024 at 30 million noong 2025 para sa regular Kabukwasong Scholarship. At meron tayong 5 million para sa regular postgraduates, yung mga nagmamasteral dyan, 5 million. 5 million noong 2021 hanggang 2023. Ngayong 2024 and 2025, 10 million. Sa Grant in Aid Scholarship Budget, 11 million noong 2020, 10 million noong 2021, 17 million noong 2022, 16 million noong 2023, 10 and 11 million noong 2024 and 2025. Suportado rin natin ang Special Program for Employment of Students or SPES, kung saan 841 kabataan ang nakinabang na nabibigay ng praktikal na karanasan sa trabaho at tulong pinansyal para sa kanilang pag-aaral. At tandaan ninyo, ang kagandahan dito sa SPES ay walang political accommodation. Pupunta sila doon, minsan nagkakaroon tayo ng raffle way para masiguro na pantay-pantay at masiguro na walang diskriminasyon sa pagpipili ng ating mga beneficiary ng special program for employment of students. Para sa ating future plans, bukod dito may mga plataforma tulad ng Children's Assembly kung saan natitipon ng iba't ibang sektor upang maghalal ng child representatives. Layunin nito na bigyan ang mga kabataan ng pagkakataon na ipahayag ang kanilang sarili at aktibong lumahok sa mga programa at pulisiya na nakakaapekto sa kanila. Para sa ating future plans, para sa mas mabigyang pansin ang karapatan ng mga bata. Number 1, establishment, construction, rehabilitation of child development center or daycare centers to provide a safe and nurturing environment for early childhood learning care. Strengthen nutrition programs, support the BASA program, prioritize classroom construction, strengthen health programs, improve and expand health facilities, promote free and quality education, enhance food security programs, programang pabahay na magsisimula sa 2026 na magtatayo tayo ng libreng pabahay para sa mga pamilya nakatira sa vulnerable hazard-prone areas upang masigurong ligtas ang pamilya ng mga kalamidad. Bilang inyong gobernador, magkakasama nating sisiguraduhin na ang lahat ng mga patakaran, programa at plano ay tugunan sa mga umuusbong na pangangailangan ng mga kabataan. Ito ay malaking hamon para sa ating lahat. Marami pa tayong mga areas for improvement na kinakailangan ang ating patuloy na pagkakaisa para sa iisang layunin, ang maibigay ang tama, nararapat, angkop at dekalidad na serbisyo para sa ating mga kabataan. Sa pamamagitan ng tama at maayos na serbisyo, tiyak na kabataang South Cotabateños ay patuloy na aangat at makikilala
maging sa buong mundo. Sama-sama natin ipagmalaki na ang kabataang South Cotabateños matatag at matibay na harapin ang mga hamon ng buhay. Mga responsabling mga kabataan na pagdating ng panahon ay magiging leader ng susunod na henerasyon. Sa muli, magandang umaga sa ating lahat. At sama-sama nating isigaw, Kabataang South Cotabateño, angat ka sa lahat. Once again, ladies and gentlemen, the State of the Children's Address of our very own Provincial Governor of the Province of South Cotabato, the Honorable Reynaldo S. Tamayo Jr.